Ang papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang, ang mapagpala, ang mahabagin, ang tanging hari at hukom sa araw ng paghuhukom. Ikaw lamang, O Allah, ang aming sinasamba, at ikaw lamang, O Allah, ang aming hinihinga ng tulong. Ipatnubay mo po kami sa matuwid na landas. Ang landas ay inyong mga pinagpala, hindi ang mga landas na mga isinumpa at mga nangaligaw. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. O Allah, hinihiling po namin sa inyo sa mga oras na ito na patnubayan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo po sa mga oras na ito, na kami po ay magbabahagi ng mga mensahe mula sa iyo. Hinihiling po namin sa inyo, Ya Allah, na kaawaan niyo po ang lahat ng tao. Bigyan niyo po kami ng proteksyon sa ating mahal na CEO ng programang ito. No? Kay Sir Jonathan Cabrera, 10 ng kanyang mga kasamahan. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoong Allah, na bigyan niyo po sila ng proteksyon sa lahat ng oras. Proteksyonan niyo po sila laban sa pandemya at bigyan niyo po sila ng kalakasan ng pangangatawan at katalinuhan upang nang sa gayon ay higit po nila magampanan ng maayos ang kanilang paglilingkod sa sambayanan. Panginoon naming Allah, inihiling din po namin sa inyo na gabayan nyo, patnubayan nyo, kaawaan nyo ang lahat ng tao sa buong aklan hanggang sa buong mundo, na proteksyonan nyo po kami sa lahat ng oras. Ang lahat ng ito, O Allah, ay hinihiling po namin sa inyo sapagkat batid po namin na kayo lamang ang may kakayahan sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, O Allah, hinihiling po namin sa inyo na ipagkaloob nyo po sa amin ang pinakamainam na pamumuhay at tagumpay na pamumuhay sa mundong ito, at higit sa lahat, ang pinakamainam at tagumpay na buhay sa kabilang buhay, at iligtas niyo po kami sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Muli po sa ating mga kapatid na mga Muslim sa buong mundo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat po ng ating mga kababayang hindi Muslim na patuloy na sumusubaybay, nakikinig, nanonood po sa atin sa amang sulok ng mundo, especially po dito po sa probinsya ng Aklan, ay ipinapaabot ko po ang aking pagbati, no? Sa mga Muslim muna ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at sa aking mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ibang bansa po dyan, kung kayo po ay natapat ng umaga, ay magandang umaga po sa inyo. Sa mga bansa naman po na nanonood sa atin na natapat na gabi, magandang gabi po sa inyo. At dalangin ko po na sana ang kapayapaan, habag at biyaya ng ating dakilang tagapaglikha ay mapasa ating lahat. At muli po magbabalik ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan, at ito po ang inyong lingkod, Nistor Abdul Karim Bunjipod. At kasama rin po natin sa mga oras na ito ang ating kapatid na si Brother Abdurrahman Romel Tadja Magallanes Tarusan, na mula po sa bayan ng Tangalan. So alhamdulillah kapatid na Abdurrahman, bago po tayo magsimula, inshallah ay magbigay ka na rin ng pagbati sa ating mga kababayan, at inshallah ay maigsing mensahe at kahilingan na rin inshallah para sa ating mga tagapakinig. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi sa ating mga Muslim sa mandako ng mundo, at magandang hapon po sa lahat po ng di Muslim na sumusubaybay sa programang Ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Alhamdulillah, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, natutuwa at masayang-masaya na makasamang muli, sapagat muli na naman akong pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging bahagi ng programa
At hinihiling ko po sana sa mga giliw naming tagapaginig at sa mga taga-subaybay, muli niyo po kaming samahan sa loob ng 1 oras kasama ng aking kapatid na si Abdul Karim Alhamdulillah. upang maging bahagi na naman ng pagpapaabot ng mensahe para sa lahat ng ating tagapakinig, taga-subaybay, sa ang boses ng Islam sa probinsya ng Aklan, kapatid. Alhamdulillah, maraming salamat kapatid na Abdurrahman. Inshallah sa isang mainit, no? Mainit na pagbati sa ating mga kapatid sa iba't ibang sulok ng mundo, sa ating mga kababayan. So kapatid na Abdurrahman, alhamdulillah, no? Ako ay nagpapasalamat din una-una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at muli niya na naman tayong pinahintulutan na makaupo dito sa ating programa upang makapagpaabot na naman po ng mga mensaheng karagdagan para sa ating mga kababayan. So, nung nakaraang programa natin, no, natalakay natin at nabigyan natin ng mga ilang kasagutan, yung mga katanungan nga lang, ilang katanungan lang ang nasagot natin. At alhamdulillah, maraming salamat po sa mga kababayan natin na hindi nahiya na magtanong, hindi natakot magtanong. Nakagaya ng hindi lingko po nung nakaraang programa, unang-unang programa natin dito na hindi tayo dapat matakot magtanong, hindi tayo dapat mahiyang magtanong sa mga Muslim dahil kung iniisip ninyo na magagalit ang Muslim, hindi po yan mangyayari. So maraming salamat po sa mga nagtanong. Actually, may kapatid na Abdurrahman, may mga tanong dito na kung tutuusin talaga medyo masakit at medyo ang ibang mga hindi Muslim ay alanganin itong itanong. Pero nagpapasalamat ako sa nagtanong, makikilala nyo po mamaya, no? Na talagang nagtanong siya, no? Kababayan mismo natin, hindi po sila mga Muslim. Ngayon po sa araw na ito, inshallah, kapatid na Abdurrahman, ay more on pagsasagot tayo sa lahat ng mga katanungan sa abot ng ating makakaya sa araw na ito. Pero bago tayo, kapatid na Abdurrahman, ay dumako doon sa ating mga katanungan na ibinigay ng ating mga tagapakinig, ating mga kababayan, ay gusto ko muna nga personal na pasalamatan ang lahat ng ating mga kapatid sa buong Aklan o sa ang sulok ng mundo na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Naiinip ka na ba? Gusto mo ba magkaroon ng maraming kausap? Ano pang hinihintay mo? Download ka na ng Meo. Malay mo, nandito na yung magpapasaya sa'yo. Patuloy na nagbabahagi ng mga mensahe na ating naibabahagi dito. At inihiling ko rin po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga kababayan, no? Na i-share o ikwento nyo rin po sa ating mga kababayan, sa inyong mga kaibigan, lalo po sa ating mga kapatid na mga Muslim dyan na nanonood sa ating programa. Ibahagi nyo po sa lahat ng ating mga kababayan upang mas marami ang makapanood at makapakinig sa ating mensahe. Okay? Sa mga ngayon lang po nakapanood, no? Search nyo lang po Radyo Tudo 88.5, Radyo Tudo Aklan, no? At pagkatapos nito like nyo lang, subscribe nyo, follow nyo para maging updated po kayo sa lahat ng mga programa. Hindi lamang po sa programa namin actually. Lalong-lalo po ang mga Aklano na malayo dito sa probinsya ng Aklan, no? Kapatid na Abdurrahman. Maging updated kayo sa lahat ng mga nangyayari kaganapan dito po sa probinsya ng Aklan. Sa tulong po ng ating mga magigiting, masisipag na tagapaghatid ng mensahe at balita dito sa probinsya ng Aklan. Ayan. So hinihiling po, hinihikayat ko po ang lahat na suportahan, i-subscribe, i-follow po ninyo ang Radyo Tudo Aklan 88.5 FM. Ayan. So pinasasalamatan ko rin po ang ating mga kapatid, no? Dito po sa bayan ng Kalibo na nakikinig po actually ngayon, napakasipag sa pagtulong, anuman ang kanya maibabahagi, anuman ang kanya magagawa, alang-alang sa pagpapaabot ng mensahe ng Islam. At sila ngayon ay nanonood sa atin, no? Gusto ko pasalamatan at ipaabot ang salam kay Sister Felbita Arindig Navarra. Ayan. Diyan po yan sa Ugyunan, Kalibo. Assalamualaikum, sis. Assalamualaikum. At dyan po kasama po niya ang aking mabahay ngayon actually. Dyan sa Ugyunan. Yan, si Sister Sofia Evangelio, no? Dyan po sa may harap na Iglesia ni Cristo. Ay, patuloy na nakikinig sila sa atin ngayon. Nanonood sila sa atin ngayon.
At ang isang humiling sa ating kapatid na Abdurrahman na si Sir Lowe Salazar Sorio. Yan. Sir, pagka-shoutout na mo sa Aklan Samaritan Riders Club. Ayan. Maraming salamat po, sir, sa inyong pagsubaybay sa amin, sa pakikinig sa amin. At gayon din mga kapatid na Abdurrahman, bago ko makalimutan, ay gusto ko pasalamatan ang ating magiting, masipag na police officer na palaging sumusuporta, dumadalaw sa ating mga kapatid na Muslim dyan sa Nabas, no? At actually, dati siya ay naka-assign dito sa bayan ng Katiklan, no? Bayan ng Malay. At ngayon po ay naka-assign siya dito sa bayan ng Ibahay. Si Police Justin De La Cruz. Okay? Isa po ito siyang kapitan. Alhamdulillah, sir, maraming salamat po sa lahat ng mga suporta na binibigay niyo po sa ating mga kapatid na mga Muslim. Especially sa mga Afganon, not only sa mga Afganon actually, sa mga kapatid natin mga Maranaos. So malaking bagay, kapatid na Abdurrahman, no? Ang ating mga kapulisan kahit dito sa New Washington, sa ating masjid sa may Kawayan, no? Sumusuporta talaga sila diyan at natutuwa ako actually na every Friday halos andyan sila para magbahagi ng mga biyaya sa ating mga kapatid na mga Muslim diyan. Mga sir, no? Mga madam, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at dalangin ko na sana proteksyonan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at paramihin palalo ang mga biyaya na ipinagkaloob niya sa inyo para marami pa po kayo matutulungan sa darating na hinaharap. Ayan. Kapatid Abdurrahman, alhamdulillah, siguro ay gusto ko makapag-proceed na tayo doon sa mga katanungan. Pero bago natin talakay isa-isa, inshallah, ay gusto ko munang basahin natin lahat ng katanungan. Pero siguro isa-isahin natin yan pagkatapos para malaman nila kung ano-ano ang mga katanungan ngayon. Pero hindi ko po pinapangako, mga mahal ko, mga tagapakinig at mga taga-subaybay, no? Na ang lahat ng tanong na ito, kung makakayanin po ng ating oras. Pero sisikapin po natin. Kasi bawat katanungan dito sa aming programa, ang programang Busis ng Islam sa probinsya ng Aklan, ay napakahalaga at dapat namin bigyan ng linaw. Okay? Kaya po, kapatid na Abdurrahman, inshallah, siguro ay gusto ko munang malaman ano ba ang mga katanungan dyan at kung sino-sino ba ang nagtanong at kung taga saan ba sila, inshallah. Sige, brother. Alhamdulillah. Una, si Louie Navarro from Qatar. Sa Qatar. So, hindi siya sa Pilipinas. Labas ng bansa. Ang sabi niya, no need to be a religious person. It is better to help others to give charity. No need to pray. Marami naman nagdarasal, pero di nagbibigay ng kawang gawa o charity. Okay. Galing naman kay Glacia Jane Gregorio from Panyakan, Tangalan, Aklan. Sa lugar natin. Oo, sa Tangalan. Kung totoo o tama ang kanilang relihiyon, bakit marami sa kanila ang naghihirap? Okay. Masyaallah, alhamdulillah. Maganda katanungan yan. Galing naman kay Joy Masula ng Poblasyon Tangalan. Kung ang Islam ay galing sa Diyos, bakit maraming mga Muslim namumugot ng ulo? Parang ulitin mo ang tanong, kapatid Abdurrahman. hindi siya natakot sa pagtatanong na to. Maganda nga yan. Oo, maganda katanungan. Oo. Diba, yan ang hinihiling natin. Galing kay Joy Masula. Ulitin ko ang tanong. Kung ang Islam ay galing sa Diyos, bakit maraming mga Muslim namumugot ng ulo? Okay. Next. Galing naman ito sa Sitio Danawan, kasi hindi lang ito, brother, nagtanong ng isang tao, marami. Totally, nagtanong sila, kasi ang isa sa mga pamilya nila, brother, ikwento ko lang, nagbalik Islam. At dumating nga ang oras ng kamatayan ng isang kapatid natin. So, ang kanyang mga pamilya ay hindi pa Muslim. So, kaya nagtanong sila, yung Sitio Danawan ng Tamalagon. Ang sabi nila, bakit sa mga Muslim, kapag namatay, ay inililibing agad? So, nagtataka siguro sila, bakit inililibing agad? O siyempre, nakasanayan natin mga kababayan. Tayo dati, nung hindi pa tayo Muslim, ay kapag namatay, ay kailangan mo na may buron. Dahil sa kadang-kadang ito, iniintay natin yung mga mahal natin sa buhay. Sunod na tanong, galing kay Arlene Ascanio ng Mangguyod. Kung ang Islam ay galing sa Diyos, bakit ipinag-uutos ang jihad? Okay. Maganda katanungan din niya, kapatid na Abdurrahman. 3 dekada ng libreng serbisyo legal. Shell Jokno po, abogado ng mga dehado.
Oh, brother. Galing naman kay Roberto Boy Tarusan. Mhm. Bakit ang mga Muslim ay maaari mag-asawa ng marami? Mhm. Pinahintulutan ba ito? Mhm. Mhm. So, isa ba din sa mga ano dito, katanungan ng kapwa nating Muslim na may nagsabi daw sa kanila. Mhm. Actually, ang lahat na nagtanong niya puro Christian. Mhm. Hindi Muslim. Hindi Muslim. Hindi Muslim. Okay, okay, Mm. okay. So ito, isang tanong ng kapatid nating Muslim. Sabi ng isang Muslim, pinapayagan ang lalaki na mag-asawa ng marami Mhm. kapag mayaman Mhm. at may lakas ng pangangatawan. Mhm. Paano naman kapag babae ang mayaman, pwede din ba siya mag-asawa ng higit sa isa? Okay, okay. So, medyo unfair nga naman kapatid Abdurrahman, no? Kung titignan mo nga naman, no? Lalaki lang ang pinapayagan eh. Actually, mamaya tatalakay. Kung aabutin natin yan, tatalakay Oo. natin yan. Gusto kong talakayin yan. Kasi yan yung maganda malinawan na ating mga kababayan. Ano yung susunod na tanong? Yun naman siya, brother. Okay? So- So, yun lang po yung mga katanungan natin Oo. sa ngayon. So, alhamdulillah, siguro magsisimula na tayo. Mm. Ang uunahin po natin, hihiramin ko muna kapatid Abdurrahman, no? Gusto ko mabasa ng personal yung unang... Actually, ito, no need to be a religious person. It is better to help other, to give charity, no need to pray. Marami naman ang nagdarasal, pero di nagbibigay ng kawanggawa o charity. Mhm. Actually, kapatid Abdurrahman, hindi ito katanungan eh. Okay, hindi natin makukonsider ito nakasama sa katanungan. Kundi makakasama natin ito sa tinatawag na pananaw. Pananaw ito. Kasi wala akong nakikitang tanong dito eh. Excuse me. Yung gusto niyang sabihin ay kailangan mong tumulong. Kailangan mong maging mabuting tao, maging maluwag sa pagtulong sa iyong kapwa. Ito ang iyong kaligtasan. Dasal ka nga ng dasal nga naman, pero hindi ka naman tumutulong, nagbibigay ng charity, wala rin kwenta ang iyong pagdasal. So gusto ko lang linawin ito mga kapatid na sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-panood, lalong-lalo po sa hindi Muslim, no? Lalong-lalo po kay Louie Navarro from Qatar. Alhamdulillah, maraming salamat kabayan, no? Maraming salamat at sumusubaybay ka sa aming programa. At maraming salamat po dito sa iyong mensahe. Linawin lang po natin ito, no? Para po sa kalinawan ng lahat. Sa Islamic point of view, no? Ang pagdarasal po ay napaka-importante. Para maintindihan natin na importante ang pagdarasal, kukuha ako ng katuruan sa Islam. Siyempre Muslim tayo kapatid Abdurrahman, no? Islam ang dinadala nating relihiyon. Ano ba ang katuruan ni Allah, utos ni Allah, pagdating sa Islam, sa pagdarasal at pagtulong? So dapat maintindihan natin, unang-una sa lahat, yung nature ng pagkakalikha sa atin. Kung bakit tayo nilikha, pagtulong lang ba sa kapwa, pagbibigay lang ba ng kawanggawa ang kailangan natin? Hindi. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang Quran po, pinapaalam ko sa lahat na ito po ang pinakahuling revelasyon para sa sangkatauhan, para linawin sa tao ang mga bagay-bagay na dapat niya maunawaan upang hindi siya mapahamak dito pala sa mundo higit sa lahat sa kabilang buhay. Okay? Tuturuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao sa pamamagitan ng kanyang mensahe na pinadaan sa kanyang mga propeta. Tuturuan ng tao ng tamang kaparaanan ng pamumuhay para siya ay magtagumpay. So ano ba ang dahilan ng paglikha sa tao base dito sa katuruan ng Islam, kapatid na Abdurrahman? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito gagamit po ako ng original na lingwahe ng Quran. Ito po ang wikang Arabic. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinn. Ano ibig sabihin? At hindi ko nilikha ang mga jinn. Ano ba ang jinn? Ito yung mga engkanto, no? Ito yung mga engkanto. Wa ma khalaqtul jinn wal insan, at ang sangkatauhan illa liya'budun, maliban lamang na sambahin nila ako. So ito po ang unang, isa sa mga sinabi ni Allah ng dahilan ng paglikha niya sa tao. Ang dahilan unang-una, nilikha niya ang tao kasama ang mga engkanto para sambahin lamang siya.
Ibig sabihin, importante agad ito ang pagdarasal. Ngayon, papasok naman tayo sa ibang mga verses ng Quran. Pagkatapos ipaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dahilan ng paglikha niya sa tao, kung ano talaga ang pinakadahilan niya, purpose niya, nag-utos naman siya ng maraming mga verses sa Quran patungkol sa pagdarasal at patungkol sa pagbibigay ng kawanggawa. Ilan dyan, magbabanggit tayo ng ilan. Sa Surah Al-Baqarah, makikita po natin at marami pang mga verses sa Quran. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ano ibig sabihin? At magsagawa kayo ng pagdarasal at magbigay kayo ng kawanggawa. Ibig sabihin, kapatid na Abdurrahman, pangalawa lang itong kawanggawa. Oo, maliwanag na kapatid na Oo. inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal muna. Correct. Oo. Ibig sabihin, kailangan ang pagdarasal, importante ito. Bakit? Kahit bigay ka ng bigay sa mga biyaya na pinagkaloob nyo, yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon mo, na hindi mo naman siya sinasamba, hindi ka nananalangin sa Kanya, hindi ka nagpapasalamat sa Kanya, ang kalalabasan nito, matutuwa ba siya sa iyo, malulugod ba sa iyo, magagalit siya sa iyo. So magkakaroon siya ng galit sa iyo. No? Hingi ka ng hingi sa Panginoon ng mga biyaya na pinapangarap mo. No, kagaya nating kapatid na ito si Brother Louie Navarro from Qatar, no? Nagtatrabaho siya sa Qatar, maaari. No? Kaya siya nakarating sa Qatar, maaari sa paghahanap ng mga biyaya na gusto niya makuha at pagkatapos ay nangangarap na tumulong sa pamamagitan nito. So ang dapat natin unang pasalamatan dito ay ang nagbigay sa atin ng biyaya. No? Nagbigay sa atin ng biyaya. Pagkatapos nito ay tumulong tayo. Tumulong tayo sa mga nangangailangan sa abot po na ating makakayanan. Hindi natin inaalis ito ang pagtulong. So, kapatid na Louie Navarro from Qatar, gusto lang po namin impasa sa inyo, linawin sa inyo, na ang pagtulong sa Islam ay napaka-importante din naman. Pero pinakamahalaga muna ang pagdarasal. Dahil ito po ang nature ng paglikha sa atin. Nagpadala ang Diyos ng maraming propeta, sa iba't ibang kapanahunan. Ano ang dahilan? Para ipaalam sa tao kung sino ang tagapaglikha at turuan ang tao kung paano siya sambahin ng mga nilikha mga tao. Yan. So maliwanag po, kapatid na Abdul. Oo. Maliwanag na kapatid Abdul Karim na ang kadahilanan sa paglikha sa tao ay upang kilalanin ang tagapaglikha Yes. na nag-iisa. Dapat kilalanin mo na ang nag-iisang tagapaglikha. Bago ang kawanggawa. Oo. Susunod ito na kawanggawa. Oo. At nagkasunod pa sa aya na binasa ko kanina. Yung aya, pag sinabing aya, verse. Oo. No? Itutuloy ko lang para mas magmalinaw. No, ang sabi ni Allah sa Quran, wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. No? Ang ibig sabihin, magsagawa kayo ng pagdarasal. Pagkatapos magbigay kayo ng kawanggawa, magsipagyukod kayo sa inyong pagdarasal, kasama ng mga tao nagsisipagyukod sa kanilang pagdarasal. Okay? At ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya sa kanyang mga alipin, o kayong aking mga alipin, o kayong mga mananampalataya, sambahin ninyo ako, at pagkatapos ninyo akong sambahin, lumabas kayo at hanapin ninyo ang biyaya ko sa inyo. Ito naman, kapatid na Abdurrahman, talaga ang realidad sa katuruan ng Islam. Kaya nililinaw lamang po natin. So inshallah siguro maging malinaw na pangalawang katanungan, kapatid na Abdurrahman, kanino? Kay Louie Navarro. No, pangalawa. From Qatar, oo. So, binabati ko din muna ang kanyang pamilya sa Bataan. Taga Bataan to, brother. Taga-Bataan siya. Oo. Okay, alhamdulillah. Mga Navarro sa Bataan. Magandang hapon po. Mm. Pangalawang katanungan, brother, mula kay Glyza Jane Gregorio from Panyakan. Panyakan. Oo. Mm. Kung totoo o tama ang kanilang relihiyon, bakit marami sa kanila ang naghihirap? Okay. Actually, dito sa katanungan, dapat lang maintindihan ng ating kababayan na nagtanong. No? Baka iniisip niya siguro, baka hindi lang siya, marami pang ganitong mga tao,
na ganito ang pananaw nila. Siya lang ang naglakas loob. Oo, Na kung magtanong. totoo ang isang relihiyon, dapat kakikitaan ito na kaluwagan ng buhay. Kung ito kapatid na Abdurrahman ang maging requirements, dapat ng isang totoong relihiyon, walang totoong relihiyon sa mundo. Lalabas na wala magiging totoong relihiyon sa mundo. Bakit? Walang relihiyon sa mundo na ang lahat ng membro mayayaman. Okay? Walang relihiyon sa buong mundo na lahat ng miyembro ay maluwag ang kalagayan, lalo-lalo sa pananalapi. Tingnan natin ngayon. Halimbawa natin para magmalinaw sa nagtanong. Okay? Sa relihiyong Islam, maraming mayayaman at maraming naghihirap. Sa relihiyong Kristyanismo na pinanggalingan natin, maraming mayayaman, mas maraming mahihirap. Sa Budismo, maraming mayayaman, maraming mahihirap. Hinduismo, maraming mayayaman, maraming mahihirap. So, hindi po batayan sa isang totoo o tamang relihiyon na kinakailangan ang lahat ng membro ay mayaman. Excuse me. Ang tanong lang, kapatid na Abdurrahman, bakit ba may mahirap, may mayaman? Para maunawaan na nagtanong. Kung bakit may mayaman at may mga mahihirap, parte ito sa design ng paglikha ni Allah upang balansihin ang lahat ng bagay. Isang uri ito ng pagbabalansi, kapatid na Abdurrahman. Sabi ng iba, baka isipin ng iba, paano naging balansi? Ang hirap-hirap ko nga. Ang daming mayayaman dyan, hindi pa ko isiningit dyan para mag-anak na isang mayaman. Bakit ako nilikhang mahirap? Sa Islam, kapatid na Abdurrahman, gusto natin ipaalam sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ang kayamanan at paghihirap ay kapo ito pagsubok. So bakit nasabi ko kanina na isang uri ito ng pagbabalansi ng dakilang tagapaglikha? Kasi kung halimbawa gagawin niya lahat na mayayaman ang lahat ng tao, lahat mayaman, walang mahirap, maraming pera, may malalaking mansyon. Tanong, sino ang uutusan mo para umakyat sa poste para gawin ang nasirang linya? Sino ngayon ang kukunin mong katulong sa iyong bahay? Dahil busy kayo sa iyong pagninegosyo para pag-uwi mo, may pagkain, may sinaing, malinis ang bahay, napaliguan niyo mga anak mo, naasikaso ang pamilya mo. Sino? Wala kang uutusan kasi mayaman lahat. Okay? Kapag mahirap naman lahat, kapatid na Abdurrahman, sino ang magpapasweldo sa'yo? Tama? Okay. So, ito yung isang uri ng pagbabalanse para maging balance ang sitwasyon ng mga tao sa mundo. May mayaman, ito naman ang gagamiting instrumento ng Panginoon para swelduhan itong mahihirap. Itong mahirap naman, magtatrabaho sa mayaman upang magkaroon siya ng benepisyo para sa pamilya niya. Okay? May magtatrabaho sa lahat ng bagay. Ang hirap nito, pag puro mayaman, sino magsasaka? Sino utusan mo para magiling ng palay, magtulak ng, dito yung kuliglig o turtol dito sa atin, yung sa bukid sa palayan? Okay, mahirap na gawain yan. At tiyak ako, ang mga mayayaman, hindi hahawakan yan para lang magtanim ng palay. Magbabayad po yan dahil may pera sila. So, ganun po ang sitwasyon dito. Sa Islam, Islamic point of view po tayo, ang paghihirap at pagiging mayaman ay kapo ito pagsubok. Actually, kapatid na Abdurrahman, ang isang Muslim na may kaalaman, mas natatakot siya pag binigyan siya ng tinatawag na kayamanan. Dahil bakit? Alam ng isang Muslim na parte ito ng pagsubok sa kanya. Hindi porke ikaw ay binibless, lahat ng kayamanan ay nakukuha mo, lahat ng gusto mong bilhin na nabibili mo, ikaw ay blessed na talaga. Sa Islam po na pananaw at katuruan, ang kayamanan ay pwede maging pagsubok sa tao na pwede niyang ikaligaw lalo. Okay? Kaya ang isang Muslim, nag-iingat siya dito. Kapag
mahalagang pinuno ay tapat, walang tiwali, walang mga patas ang laban, sapat ang kabuhayan. Sabay-sabay po nating tuparin ang ating mga pangarap para maging kulay rosas ang ating bukas. Kaya, hanggat maaari sa isang Muslim, kapag binigyan siya ng kayamanan, sinisikap itong tumulong magamit sa kagustuhan ni Allah. Ito namang mahihirap ay natututo sila magtiis. Dahil pansamantala naman tayo dito sa mundo, mga kababayan. Okay? Magkaroon ka man dito ng 10 mansyon, 1,000 sasakyang magagara, magagandang asawa at mga anak, nakalikom ka ng maraming salapi, ginto, pilak, anuman yan. Pag inabutan ka ng kamatayan, wala kang kaibahan sa isang namatay na maralita, na isang kahig, isang tuka, na wala siyang madadala kahit 5 sa kanyang naipong kayamanan. So maliwanag na maliwanag, kapatid Abdul Karim, na puro pagsubok ang kayamanan at kahirapan. So kung kahirapan naman ang dumating, nangako din naman ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang sabi niya, fa inna ma yusri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Oo. Inna ma'al usri yusra. Ang ganda nga yan. Inulit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. So sa malapit na kulugan, brother, ang ibig sabihin ay, Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kaliwanagan at Oo. sa kaunawaan ng ating mga kababayang hindi Muslim, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat daw tayo magtiis kasi, magtiyaga, magpasensya. Dahil ang sabi ni Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sa bawat kahirapan, sabi ni Allah, ay may kabuntot itong kaginawahan at inulit niya uli katotohanan. Sa bawat kahirapan, kabuntot nito ay kaginawahan. Mashallah, alhamdulillah. Kaya mga Muslim, ang sabi ni Propeta Muhammad sa kanyang mga kapayapaan, bilang huling propeta, nagbigay siya dito ng isang inspirasyon para ang mga Muslim na mga mahihirap ay magkaroon naman ng tuwa sa kanilang mga dibdib. No? Maging masaya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamangha-mangha ang buhay ng isang mananampalatayang Muslim. Bakit daw? Kasi kapag siya daw ay binigyan ng biyaya ni Allah, agad-agad siyang nagpapasalamat. At kapag siya naman ay sinubukan ni Allah na higpitan ang kanyang pinagkukunan ng pangangailangan, ginawa siya mahirap ni Allah subhanahu wa ta'ala, minsan nakakakain, minsan hindi, siya ay nagtitiis. Hindi siya marunong na magreklamo. Hindi niya sasabihin, Panginoon ko, sa dami ng mayayaman na binibigyan mo, ang sasama pa nga nila, binibigyan mo sila ng makakain at mga biyayang malalaki. Bakit ako ay sumasamba ko sa inyo? Pumupuri ako sa inyo, naniniwala ako sa inyo. Bakit ninyo ako ginawang mahirap? Hindi ito ginagawa na isang Muslim. Ano yung parang sinisisi niya? Sinisisi mo ang Panginoon. Kinu-question mo siya sa kanyang gusto mangyari. Okay? Sa Islam po, mga mahal ko mga kababayan, ito'y malinaw na pagsubok lamang. Pagsubok lamang ito kung sino ang mga taong magsasakripisyo, susunod sa kautusan, handang magsakripisyo alang-alang sa kanyang Panginoon. Ito po ang katuruan ng Islam. So alhamdulillah, ang susunod na tanong, kapatid Abdurrahman. Oo. Galing ito kay Joy Masula ng Poblasyon Tangalan. Okay. Kung ang Islam ay galing sa Diyos, bakit maraming mga Muslim namumugot ng ulo? Agoy. Ha. Oo nga naman. Kapatid Abdurrahman, yung sa pugot ulo na yan, actually mayroon akong karanasan yan eh. No? Mayroon akong karanasan yan. Nung ako nasa Pasig. Okay? Ikukwento ko lang muna. Ito hindi po ito seryoso ha. Okay? Sa ganito kasing mga nakikita natin mga kababayan, minsan nagiging nagiging tinik sa kanilang mga puso. Minsan sinisiryoso ng iba, sa halip na alamin pa nila ang ibang katuruan ng Islam, tumatalikod na lang sila at sinasarado na ang pintuan dahil sa nakikita nila. Kaya yun ang nakita ko sa isang technician ko doon sa cellphone technician doon sa Pasig. Okay? So habang siya ay gumagawa ng telepono, ay nagkwento siya sa akin kasi galing siya sa Saudi. Sabi niya, grabe talaga Brad ang mga tao sa Saudi. Every Friday
may pinupugutan ng ulo. Nung marinig ko, sabi ko sa kanya, Brad, sandali lang ha. Ano sabi mo? May pinugutan ng ulo sa Saudi. Sabi niya, oo. Sabi ko, hindi ako maniniwala sa iyo. Sa buong buhay ko, sabi ko sa kanya, pero hindi ako seryoso ha. Baka isipin ng mga nanonood sa atin ngayon, seryoso ko sa sinasabi ko ngayon. Kinukwento ko lang po minsan. Para medyo alisin ba yung tawag dito, yung pagiging pagbaon ng sama ng loob o sakit sa mga puso natin. Sabi niya, nakita ko nga eh. Tinugutan ng ulo. Gumugulong yung ulo sa lupa. Sabi ko, wala yan sa kasaysayan, kapatid. Wala pa ako nabalitaan, maging sa Mindanao, sa Saudi Arabia na pinugutan ng ulo. Sabi niya, ano ang tawag mo? Nakita ko nga eh. Nakipagsalo sa atin. Nakitang-kita ko, may pinugutan ng ulo. Sabi ko, saan pinutol? Sabi niya, dito. Pinutol. Sabi ko, hindi yun pugot ulo ang tawag doon. Pugot leg yun. Sabi niya, bakit? Magugutulo dapat dito? Sabi niya sa akin, bumili ka ng kausap mo. Pero ito hindi po seryoso ha. Okay? Totoo po. Na sa Islam ay isinasa batas ang pagpugot ng ulo o pagtanggal ng ulo mula sa kanyang katawan. Sa anong mga kadahilanan? Kapag nakarating na po siya doon sa kasalanan. Kasalanan na maghatol ay kamatayan. Nagkataon lang po sa Islam ay pagtatanggal o pagpupugot ng ulo. Pero hindi ito inuutos ng Islam sa mga inosente na basta hindi Muslim, pugutan mo ng ulo. Hindi ito inuutos sa Islam, kapatid na Abdurrahman. Ano-anong kasalanan ang dumadating sa punto na kailangan patayin siya? Halimbawa dito yung taong kriminal. Marami na siyang pinatay at marami pa siyang papatayin. So kaysa marami pa siyang papataying tao, siya na lang yung papatayin. Isang buhay lang ang nawala. Sa batas po ng Islam, sa isang bansa, excuse me, na umiiral ang batas ng Islam at tinatawag Sharia law, no? Ipinatutupad po talaga ito. Kasi ito po sa katotohanan, kahit pag-aralan nyo po, mula sa mga eksperto, kahit hindi mga Muslim, ano ba ang pinakamagaan na uri ng pagpatay o pagbigay ng kaparusahan ng kamatayan? Yung pagbaril, yung pag-injection, o yung pagputol ng ulo. So, nalaman ito natin mga eksperto, mga dalubhasa, na mas magaan at mas lesser ang sakit nito tatanggalin ang ulo sa kanyang katawan biglaan. Kasi wala ka na maiisip eh. So, alam kung ano talaga yung totoong nararamdaman ng tao. No? Pero ito po sa batas ng Islam. Ngayon, isa pang halimbawa dito, mayroon kang pamilya na pinatay. Muslim ka halimbawa. Tapos yung nakapatay ay Muslim din. So ano ang kaparusahan dito sa batas sa Islam? Kamatayan din. Kasi buhay ang kanyang inutang, dapat buhay din ang kanyang kabayaran. Pero may bilin ang propeta Muhammad. Excuse me. Si propeta Muhammad sa kanya ng kapayapaan ay mayroong salitang binitawan. Sa ganitong sitwasyon halimbawa may kaparusahang kamatayan, hindi ibig sabihin na dumating sa punto na kamatayan talaga ang hatol sa kanya na automatic papatayin siya, hindi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay? Kaya maging mensahe na rin ito sa ating mga kapatid na mga Muslim mismo, no? Na ano na lang, wala nang isip-isip, magdesisyon. Hindi tayo umupo dito para ipaabot lang ang mensahe sa ating mga kababayan, kundi magkaroon din ng mensahe para sa ating sarili at sa ating mga kapatid na mga Muslim din naman. Ngayon, kailangan, sabi ni Propeta Muhammad, kapag mayroong nakapatay, mamimili ang namatayan sa tatlong pagpipilian. Tatlong pagpipilian. Ano po yung una? Pwede niyang piliin ang tinatawag na buhay din. Dahil buhay ng mahal nila sa buhay ang kinuha.
So gusto nila buhay din ang kapalit. So wala magagawa ang pamilya doon, papatayin talaga siya. Pangalawang kondisyon, pwedeng humingi ang pamilya na tinatawag na blood money. Okay? Kabayaran doon sa buhay ng pamilya nilang pinatay. Pag humingi ang pamilya, okay, hindi ka na namin papatayin o hindi ka na namin hatulan ng kamatayan. Pero magbayad ka ng $40 million. Bilang kabayaran. Bilang kabayaran. So, obligado ang pamilya na magbayad ng ganong kalaking halaga. Dahil ito ang hingi ng pamilya. Pag hindi kaya ibigay ito, ipapatupad sa kanya ang kamatayan. Or pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay magpatawad. At ang pagpapatawad, kahit nakamatay na ang hatol, ay in-advise pa rin ni Propeta Muhammad na dapat ka magpatawad. Dapat ka magpatawad. At sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ng kapayapaan, kapag nakapili ka na sa isa sa tatlo, hindi ka na pwedeng humiling pa na karagdagan. Isa lang dapat. Matakot ka kay Allah. Isa lang. So ito po yung batas ng Islam. Hindi po pwede na Muslim ako, nakakita ko na hindi Muslim, ang tingin ko lang kwenta yan. Mali. No? Ano ba dapat talaga ang buhay ng magiging kaugalian ng isang Muslim? Sorry. Kaugalian ng isang Muslim. Base sa sinabi ni Propeta Muhammad. Okay? Reminders po ito sa ating mga kapatid na rin ng mga Muslim. Especially sa lugar ng Mindanao, sa mga lugar na maraming Muslim, na may mga tradisyong kinamulatan, no? Na minsan, mga kapatid na Abdurrahman, ako personal na nakarating sa Mindanao. May mga kababayan tayo doon na mga Muslim na ang baba ng tingin nila sa hindi Muslim. No? Pag nakita nila Christian, ay walang kwenta yan. No? Patayin yan. Pag may nagustuhan sila na isang bagay sa katawan ng isang hindi Muslim, papatayin nila, makuha lang ang bagay na yun. Ito ba ay kautusan ng Islam? Para po sa ating mga mahal na mga taga-subaybay, mga mahal po namin kababayan, ito po hindi katuruan ng Islam at mahigpit ito pinagbabawal. At sa ating mga kababayan, mga Muslim din naman, na may ganitong pananaw, kapatid, baguhin mo na yan. Bakit? Ano ba ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang tunay na Muslim ay hindi nananakit sa pamamagitan ng kanyang dila at ng kanyang kamay. Ito dapat ang isang Muslim. Pangalawang sinabi ni Propeta Muhammad, dami niyo sinabi, kapatid Abdurrahman, bilang paalala sa atin. Babanggit lang po tayo ng ilan. Ang sabi pa ni Propeta Muhammad, sumakanya raw ang kapayapaan. No? Hindi ka maituturing na tunay na Muslim kung natutulog ka sa gabi na alam mo ang kapitbahay mo ay nagugutom. So sa sinabi brother ng Propeta Muhammad SAW, hindi niya sinabi dito na kapitbahay mo yung Muslim. Oh, hindi niya sinabi. Oo. Kapag ang kapitbahay, na sinasabi niya, Muslim man o hindi Muslim, pakitaan mo na magandang ugali. Oh, at pinakita ito ni Propeta Muhammad, no? Pinakita ito ni Propeta Muhammad, actually kapatid na Abdurrahman. Ang halimbawa, ikukwento ko lang panandalian ang nangyari kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa panahon niya nung siya nabubuhay, no? Na mayroon sa kapitbahay ng isang Hudyo. Yung Hudyo na ito galit sa kanya. Hindi Muslim. Hindi Muslim, Hudyo. Okay? Ngayon, wala nang ibang ginawa ang Hudyo nito kundi inisitin ang propeta. Ano ang ginawa niyang pamamaraan ng paggalit sa kanya? Araw-araw, sa gabi, bago siya matulog, maaari kung ano man ang oras ang ginagawa, anong oras niya ginagawa, nagtatapon siya ng basura sa harap ng bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So ngayon, pagising ni Propeta Muhammad, may nakita sa basura. So ang ginawa niya, nililinis niya ito. Hindi mo siya makaringgan na nagreklamo o nagalit, nagsisisigaw. Sino ba yung salbahe na nagtatapon ng basura sa bakuran ko? Wala. Nililinis ito ng tahimik at nilalagay sa tabi at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang mga araw-araw na routine. Kinabukasan pagising niya, may basura na naman. Nililinis niya ito na walang reklamo. Hindi siya nagagalit. Pagkatapos kinabukasan, may basura na naman.
So nakasanay na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuwing umaga mayroon siyang trabaho. Okay? Isang araw, pagising ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay humawak na agad siya ng panlinis. Walis man niya, daspan man, anumang ori, anumang gagamitan nila panlinis noon. Kumbaga nasanay ng propeta na may madumi lagi sa kanyang bakuran. May trabaho sa tuwing umaga. Pagising niya, nakita niya malinis. Walang nagtapon ng basura. Walang bangis ng dumi. Wala. Kaya nagtaka ang propeta, bakit walang basura? Nagtanong siya sa kapitbahay, nasaan na ang kaibigan ko na nagbibigay sa akin ng trabaho araw-araw? Bakit hindi niya ako binigyan ng trabaho ngayon? Kung sabi ng kanyang kapitbahay, may sakit po yung tao na gumagawa niya sa inyo, nagkasakit siya. So ang ginawa na Rasul, nagdiwang ba siya? Nagsaya ba siya? Natuwa ba siya? Hindi. Ang ginawa ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay pumunta sa palengke, namili ng mga prutas, at pagkatapos dinalaw ang bahay ng Hudyo na ito, at pumasok sa loob, dala ang kanyang mga prutas. So nung makita ng isang Hudyo na pumasok si Propeta Muhammad, nagalit yung Hudyo na ito at natakot siya, wala siyang lakas, may sakit siya. Baka saktan siya. Sabi ng tao na ito, ano ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Bakit ka pumasok dito? Sabi ni Propeta Muhammad sa mahinahon na salita, nabalitaan ko na may sakit ka daw. Kaya dinalaw kita, binilang kita ng prutas, ito ay makakatulong sa iyo para mas madali ang pagaling mo. Okay? So, ang ginawa ng nangyari, na-touch ang Hudyo, umiyak. Hindi niya akalain sa kabila ng kabulastugan na ginagawa niya. Alam niya sa sarili niya, pero hindi mala nagalit si Propeta Muhammad. Pinakitaan siya ng Pinakitaan siya na maganda. At ito ang dahilan, ano sabi ng tao? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ano ibig sabihin? Ako'y sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na ikaw, Muhammad, ay propeta ni Allah. Nag-Muslim kapatid yung tao na yun. Ibig sabihin, mga kababayan, mahal ko mga kapatid na mga Muslim, hindi natin kinakailangan magpakita ng dahas. No? Hindi natin kinakailangan gumawa ng kamay na bakal para, dapat gusto na ipaintindi ang reliyon natin, dapat ipakita natin ito sa ating mga gawa. No? Magmalasakit tayo. Ano pa sabi ni Propeta Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan? Hindi ka maituturing na tunay na mananampalataya kung hindi ka magnanais sa iyong kapatid kung ano ang nais mo sa iyong sarili. Kaya, mensahe po una-una sa aking sarili, sa aking mga kapatid na mga Muslim, magmahinahon tayo at maging mabait tayo sa ating mga kapitbahay. Maging matulungin tayo sa lahat ng oras. Kagaya na sinabi kanina na nagtanong, dapat nagbibigay tayo ng kawang gawa. Obligasyon naman natin talaga ito. Hindi porke hindi Muslim, kamuhian na natin sila. Okay? Hindi dapat ating ginagawa ito. Dahil si Propeta Muhammad, sumakanya na ang kapayapaan, ni minsan hindi niya ginawa ang bagay na ito. Nagpaliwanag siya, pinakilala niya si Allah sa pinakamainam na paraan. Dumating pa ang punto na pinagbabato siya ng mga tao, hindi man lang siya nagalit. Hindi siya gumanti. Nasa isang pagkakataon, no? Dito sa lugar ng Taif, sa Saudi Arabia, sa lugar ng Taif, ay pinagbabato siya ng mga tao dyan, bata, matanda, lalaki, babae, pinagbabato siya. Dahil ayaw nga siyang tanggapin. Pero ano ginawa ni Propeta Muhammad? Hindi siya nagalit, hindi siya gumanti. Ano sabi niya? Nung kinausap ng anghel, mabang kwento ito siya, paghiganti siya ng anghel, ano sabi niya? Wag ninyo silang parusahan. Dahil baka sa huling panahon, may makakaunawa sa kanila, sa huling lahi nila. So kung titingnan mo ang Taif ngayon sa Saudi Arabia, no? Muslim ay area. mga Muslim ang mga tao ngayon doon at mapayapang lugar. Kaya po sa nagtanong, maraming salamat po ha. Ano nga po ulit yung tanong niya, kapatid Abdurrahman? Kung ang Islam ay galing sa Diyos, bakit maraming mga Muslim namumugot ng ulo? Okay. Gusto ko lalinawin sa nagtanong, no? Sino yan nagtanong niyan? Si Joy Masula ng Poblasyon. Joy Masula, okay? Sister Joy Masula, maraming salamat sa iyong katanungan. Hindi natin pwedeng ihusga
sa isang relihiyon o katuruan ng relihiyon ang ginagawa ng tao. Okay? Normal po na may mga tao na nakakagawa ng pagkakamali. May mga taong sumusuway, may mga taong sumusunod. Kasi tayong tao, kapatid na Abdurrahman, no? Sister Joy Masula, may dalawa sa katawan. Isang mabuti, isang masama. Ang sabi ni Allah, gumawa ka ng mabuti, huwag kang gumawa ng masama, huwag mong sundan ang yapak ni Satanas. So, kinakailangan, kapatid na Joy Masula, no? Alamin lang natin ang Islam, ang katuruan mismo nito. At pagkatapos, husgahan natin ang isang tao Musliman, nagsasabing Muslim. Kung siya ba ay nakakasunod, kung siya ba ay nakakaganap doon sa obligasyon na inutos sa kanya ng kanyang Panginoon. Di ba? So alhamdulillah, sana po ay nakapagbigay ito ng linaw sa iyo, Sister Joy Masula. Joy Masula. Maraming ng salamat. Poblasyon Tangalan. Poblasyon Tangalan. Ayan, maraming salamat sa iyo. Sana po, sa susunod, huwag kayo mahiya magtanong, no? Hinihikayat ko po ang lahat na magbigay kayo ng mga katanungan. Ay, linawin po natin dito yan. Okay? Okay. Ano susunod na katanungan, kapatid Abdurrahman? Sitio Danawan ng Tamalagon. Sitio Danawan. Oo. Okay. Sitio na ginamit dito, brother, kasi marami ng tanong ito at buong pamilya halos. Mm-mm. Sabi, bakit sa mga Muslim kapag namatay ay inililibing agad? Okay. So, ang history na nagtanong, mayroon silang Pamilyang nagbalik pamilya na nagbalik Nag-Muslim. Islam. Oo. Pumasok sa Islam. Tapos inabutan ng kamatayan. Kasi inilibing ka agad. Oo nga naman. So, sa batas po ng Islam, ang tao pag namatay, talagang inililibing naman po talaga kaagad. Kasi po, hindi na po sakop ito ng mga buhay. Tayo, nilikha ng Panginoon, temporary nabubuhay sa mundo, at pagkatapos, pag namatay tayo, ibabalik tayo sa lupa. Dahil dito tayo nagmumula. So ito po ang katuruan ng Islam na kinakailangan pag ang Muslim namatay, hindi na dapat pinatatagal. Okay? Inililibing sa lupa ng direkta. Bakit? Ito po ang kautusan ng Panginoon ni Allah sa banal na Quran. Ito po ang inutos ni Propeta Muhammad, sumakanya ng kapayapaan. Ngayon, kung ang katwiran naman ay kailangan na imbalsamuhin muna para sa pag-intay ng mga pamilyang malalayo, sa Islam po, hindi na po ito binibigyan ng importansya, kapatid Abdurrahman. Kung pag-usapan mo kasi ang imbalsamo, kapatid Abdurrahman, kung pag-usapan natin ang tinatawag na imbalsamo, no? Kailan lang naman nangyari yan? So, panahon lang yan ng mga digmaan sa mga nakalipas na panahon natin. Para ma-preserve yung katawan, maiuwi sa pamilya, nilalagyan nila ng gamot hanggang sa na-implement na nga ang tinatawag na imbalsamo. Pero gusto ko lang po ipaalam sa lahat, isi-short na lang po natin, na sa Islam, na katuruan, ay wala po ang imbalsamo. Iniingatan ang katawan ng isang taong namatay. Hindi siya dapat sugatan. Hindi siya dapat saktan. Kundi, kung papaano iniingatan ng isang tao, mahal mo sa buhay na may sakit, na pinaliguan mo siya, pinupunasan mo siya, ganunin po sa patay. Mula sa buhay hanggang sa patay, nagbibigay ang Islam ng malaking respeto sa isang tao dahil siya ay kabilang sa mga dakilang nilikha ng tagapaglikha, bilang isa sa uri ng pinakamataas na uri ng nilalang. Okay? So ito po, sa mga kababayan po natin nagtanong, ang dahilan po kung bakit inililibing kaagad ang Islam. Ang iba pang mga detalye sa paglilinaw siguro, sa pagbabalik natin, kung matalakay pa natin yung bagay na yan, no, baka hindi naabutin ng oras natin, ay ma-share uli natin. So, i-share lang po muna natin, ito po kasi ang batas ng Islam sa paglilibing ng patay. Kailangan mailibing talaga siya sa maayos na pamamaraan, sa pamamaraan na inutos ng lahat ng propeta, sumakan nila lahat ang kapayapaan. So, alhamdulillah, ano susunod ka pa, Abdurrahman? Malapit na pumaubos ang ating oras. Mula kay Arlinas, kayo na Mangguyod. Kung ang Islam ay galing sa Diyos, bakit ipinag-uutos ang jihad? Okay. Siguro, kapatid na Abdurrahman, regarding sa jihad, no, ay magbigay lang ako ng konti. Hindi natin mahaba-haba kasing usapin niya. Dapat kasi linawin. Kasi yun ngayon yung maraming mga isyo, lalo-lalo sa ating mga kababayan na hindi mga Muslim. Pag narinig nila ang jihad, ay patapatayan agad yan. No? Gera ka agad yan. Hindi po. Natatakot sila agad. O natatakot, natiteror agad. Kaya minsan, ang mga Muslim na pagkakamalang terorista raw. Okay, mga Muslim, mga terorista naman kayo eh. So tatalakayin natin, kapatid Abdurrahman, sa susunod na mga pagkakataon. So magbibigay lang po tayo ng pahapyaw dyan sa patungkol sa jihad. No? Ang jihad na pag sinabi ay
gira kaagad o pagpatay kaagad? Hindi po. Ano ba ang ibig sabihin ng jihad? Ang ibig sabihin ng jihad ay pakikibaka sa landas ni Allah. Kasama siyempre dito ang pagdating sa digmaan. Okay? Kaya ang pinakamataas talaga na uri ng jihad ay jihadul qital. Ano ibig sabihin? Ang pagdating na nabuhay na ang nakataya. Digmaan, especially sa pangrelihiyong usapin o banggaan, no? Kaya nung nangyari noong unang panahon, ang away noon ay hindi politika, kundi relihiyon mismo. Okay? Yun po, kapag pinatay ka, pamilya mo, inaapakan sa karapatan ng relihiyon mo, dapat mo ipagtanggol ang sarili mo. Pero, depende po ito sa sitwasyon. Hindi lahat. Okay, magbigay ako, kapatid Abdurrahman, isang simpleng sample. Sa panahon ni Propeta Muhammad, nagtawag siya ng mga tao para mag-jihad. Ano jihad? Makipagdigma alang-alang sa landas ni Allah. Ipagtanggol ang Islam. Excuse me. May isang taong lumapit sa kanya. Sabi niya, "O Propeta, gusto kong sumama sa jihad." So, nung makita siya ng Propeta, narinig siya, ano sabi ng Propeta sa kanya? "Buhay pa ba ang isa o dalawa sa mga magulang mo?" Sabi ng tao ito, "Buhay pa po sila, o Propeta, o ya Rasulullah. Kung ganon, umuwi ka sa inyo, alagaan mo sila, ito ang iyong jihad." Ibig sabihin, hindi ibig sabihin jihad ay gera kaagad, hindi. Pakikibaka sa landas ni Allah, pagpipigil sa sarili, sa paggawa ng kasama na alang-alang kay Allah, isang uri ng jihad. Paghahanap buhay na malinis sa paraan para sa pamilya na sa kaluguran ni Allah, isang uri ng jihad. Okay? Mahabang usapin po ang salitang jihad, pero inshallah sa susunod na panahon, mabibigyan po ito ng higit na linaw, inshallah, kapatid Abdurrahman. Kasi po sa mga oras na ito, talagang hindi nakakayanan ng ating oras, inshallah. So ang iba pa mga katanungan dyan, pag-aasawa na higit sa isa, pag-aasawa ng marami ng mga Muslim, ay tatalakayin po natin yan sa susunod na mga panahon. So inshallah, sana po sa araw na ito ay nakapagbigay po kami ng karagdagang kaalaman. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat, sa aking mga kapatid na mga Muslim, sa aking mga kababayang mga hindi Muslim na nakikinig at sumusubaybay sa amin, na kung sakali meron ako medyo masakit na salita ng bitawan o may pagkakamali ako na bitawan, ito po galing sa akin at humihingi ako ng paumanhin dito. Kung ano man po ang narinig nyo sa amin na mabuti at makapagbigay sa atin ng kabutihan, ay galing ito kay Allah sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya po, humingi pa ako ng paumanhin, inshallah, at pansamantala po kami magpapaalam sa ating programa hanggang sa susunod na linggo, inshallah, sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Muli niyo po kaming samahan, inshallah, upang makapagbigay pa po kami ng mga karagdagang mga kasagutan, linaw sa lahat ng katanungan ng ating mga kababayan. So inshallah, kapatid Abdurrahman, uling mensahe po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, inshallah. So, alhamdulillah. Maraming magpapasalamat muna ako, brother, sa mga kapatid natin na naman nagtanong. Kay Louie Navarro from Qatar, Glyza Jane Gregorio from Panyakan, Joy Masula from Poblacion, at Sitio Dalawan ng Tamalagon, Arlene Ascanio ng Mangguyod, Roberto Boy Tarusan, at sa iba pa. Maraming salamat sa inyo. So, alhamdulillah, naway sa mga tagapakinig, patuloy lang kayong sumubaybay at tutukan ang programang Ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Nang sa ganon, unti-unti kayong mabigyan ng kaalaman patungkol sa Islam, brother. So, patuloy lang kaming magbibigay ng mensahe patungkol sa Islam. Inshallah, sa abot naming makakaya, may paabot namin kung ano ang katotohanan. Inshallah. So, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga Muslim. Ito po ang iyong likod, Romel Abdurrahman Magallanes Tarusan, ang boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Alhamdulillah, mga mahal ko mga kababayan, maraming salamat po. Ako naman po ang inyong likod ni Sir Abdul Karim Bunjibud na nagsasabing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang sa muli, ito po ang boses ng Islam sa probinsya ng Aklan.